Hello po ulit Sir Bob. Ikukuwento ko po itong naranasan ng mama ko at ng kapatid kong bunso na si Chan na mga 3 years old that time. Meron kaming kapitbahay na tawagin nating JM, mga 7 to 8 years old. Background lang po. Si JM ay isang makulit na bata nung nasa elementary days ko. Siya po kasi ang pinakabata. Yung kulit niya nawala nung nag-aral na siya ng elementary at naging mabuti sa mas maliit sa kanya. Ang naiiwan lang po sa bahay pag umaga ay sina mama kasi ako at yung sumunod sa aking lalaking kapatid ay nasa school. Palaging kalaro ni Chan si JM at ito rin po ang naging tagapagbantay niya pag may bingo sina mama sa loob lang din po ng bahay namin. Biglang nagkasakit si JM kaya naging matamlay siya at laging nasa ospital. Ang naaalala po ng mama ko, bago mawala ng buhay si JM ay nagpunta siya sa bahay namin ng umaga para maipaglaro kay Chan. Nagpaalam ito sa mama niya. Ilang oras din po silang naglaro. Pinaalalahanan pa ni mama ito na baka mabinat pero sinabi lang daw nito na okay lang siya. Kaya hinayaan na ni mama. Kinahapunan, nabalitaan na lang ni mama na isinugod ito sa ospital. At nung kinagabihan ay namatay ito. Habang naaburol po si JM, napansin ni mama na may kalaro si Chan. Habang nanonood ng TV ay para bang may kausap ito. Nang tanungin niya si Chan ay ang sagot nito, andito po si kuya. Nagtaka si mama kung sinong kuya yung tinutukoy niya. Kaya dinalaw nila sa burol si JM dahil baka yun ang dahilan ng pagpaparamdam. Kasi noong mga oras na yon ay hindi pa nakakadalaw sina mama. At si JM talaga yung una niyang naisip dahil ito nga yung laging kalaro ng bunso namin. Nang nasa burol na daw sila, ipinakita ni mama kay Chan na patay na si JM at nasa kabaong ito. Pero ang sabi lang ng kapatid ko, natutulog lang siya mama. Kuya, gising. Sinaway niya ito, pero ang sabi lang ni Chan, pikit-pikit lang siya. Tingnan mo, mamaya, tinilat siya. Napatingin tuloy sa kanila ang mga naroon. Napasabi yung mama ko ng Sus Mariosep tapos napasign of the cross. Hindi na rin muling tumingin si mama sa kabaong dahil doon. Lumipas ang mga araw, palagi pa rin parang may kalaro si Chan. Palagi pa rin niyang sinasabing si kuya yon. Wala na, umalis na si kuya. Nung inilibing si JM, akala ni mama ay mawawala na rin yung ganon. Pero patuloy pa rin na parang may kalaro si Chan kahit na mag-isa lang ito. Hindi pong matatakutin si mama kaya hinayaan niya lang. Isa pa, wala namang mangyayaring masama kay Chan kapag naglalaro. Nung malapit ng mag 40 days si JM, sinabi ni mama, JM, wag mo na laruin si Chan kasi baka lagdatin siya. Kinagabihan nun na naginip si mama. Sa panaginip daw niya ay kinakausap siya ni JM. Alam niya na patay na iyon. Yun ang nasa utak niya. Pero sa panaginip ay buhay na buhay si JM. Sabi nito, Tita, ikaw na lang po magsabi kay mama na wag na siyang umiyak kasi nakaakyat na ako. Masama ang loob ko kung iiyak siya ng iiyak. Tinanong niya ito ng bakit hindi na lang ikaw ang magsabi sa mama mo? Ang sagot daw ni JM, iiyak lang kasi siya ng iiyak. Tandang-tanda talaga ni mama yung panaginip niyang yon. Kinaumagahan, pumunta si mama sa bahay nila JM. Sinabihan niya ang mama nito tungkol sa sinabi sa kanya ni JM sa panaginip. Simula din nun ay hindi na gaanong umiiyak si tita. Kasi siguro naatawid na sa liwanag o di kaya ay makaalis na sa lugar namin si JM dahil hindi pa rin matanggap ng mama niya ang kanyang pagkawala. Hinihintay po ng mama ni JM na magpakita, magparamdam o mapanaginipan man lang ang kanyang anak dahil nga mahal na mahal niya ito. Simula nun, isinasama na ni mama sa dasal niya si JM. Dito ko na lang po muna tatapusin yung kwento ko, sir. Sana ay mabasa ninyo.
Hello po sir. Itong next story nire-write ko muna dahil hindi ko na-review nung last time. Pero ito na po. Gusto ko lang sanang i-share itong naranasan ko nung nagtrabaho ako sa isang company sa Intramuros. Bali pangalawang work ko doon. Saglit lang naman ako dahil contractual lang. Ang work ko po doon ay document scanner. Taga-secure ng mga soft copies at ilagay sa drive nila. Masayang mag-work doon kasi hindi naman kabigatan at tahimik naman sa office lalo na every Saturday. Monday to Saturday po kasi ang work ko doon from 8 AM to 5. Okay din naman ang biyahe. Alam ko rin yung history ng Intramuros. Yung mga kababalaghang nangyayari. Sabi ko nga noon, hindi talaga ako nakakakita at may katapangan din ako. Ayoko kasing matakot dahil mas lalapitan ako. Araw yun ng Sabado. Ako lang ang mag-isa dahil wala kasing pasok ng Sabado yung mga regular employees. Magtatanghali nun. Habang nagsascan ako ng mga documents, napansin kong gumalaw ang glass door. Imagine niyo na lang na push and pull ang mga glass doors. Hindi ko yun pinansin. Maya-maya, ganun pa rin. Gumalaw. Pero that time, galaw siya ng galaw na para bang pinaglalaroan ito. Hindi naman ito bumubukas ng todo, pero ayaw tumigil sa pagsara bukas. Ako lang ang mag-isa nun at hindi pwedeng hangin lang yon kasi wala namang papasok na hangin dahil malayo sa bintana. Ang tanging bukas sa bintana ay nasa harapan ng opisina. Ang opisina nga po pala ay lumang bahay. Makikita mo sa labas na Spanish era pa, pero pagpasok sa loob ay modern na. Tiningnan ko yon. Hinintay kung may magpapakita ba at iniisip kung ano ba yung nagpapagalaw doon. Nang medyo matagal nang gumagalaw yon, nangilabot na ako. Inisip ko nga kung paano ako sisigaw at tatakbo dahil yung glass door lang na yon yung labasan. Nang bigla na lang dumating at bumungad yung guard. Checking siya ng mga nagtatrabaho. Doon lang ako ulit bumalik sa ginagawa ko at medyo napanatag na. Kinuwento ko sa kanya na kanina pa bumubukas sara yung pinto. Ginalaw niya yon. Kailangan talaga may puwersa para gumalaw yon kahit konti. Pag-alis ng guard, nawala na rin yung paggalaw nun at hindi na naulit. Weird lang talaga nung araw na yon. Bigla akong nalipat ng schedule. Panggabi na ako from 9 PM to 5 AM. May kasama naman ako nun. Sa Intramuros pa rin pala to. Yung kasama ko, marami siyang kwento sa buhay niya at sa mga kababalaghang na-experience niya. Ang sabi niya kasi ay may third eye siya. Nakakatuwa lang makinig sa mga kwento niya kasi nga maniniwala ka talaga. Tinanong ko siya kung meron ba dun sa pinagtatrabahuhan namin. Ang sabi niya, oo raw. Nagugulat na lang daw siya na pag-open niya ng pinto ay andoon na yung multo. Alam niya pala kung buhay na tao yon o multo. Sabi pa niya, marami talaga siyang nakikitang multo sa Intramuros at nasanay na lang din. Meron pa siyang naikwento kasi nag-work din siya sa ibang company sa Intramuros. Hindi ko lang gaanong maalala dahil medyo antok na ako nung nagkwento siya at tangulang yung naisasagot ko. Pero tanda kong sabi niya, yung bagong guard daw. Medyo naalala ko ngayon kasi akala ko panggabi lang siya kaya hindi ko na naabutan. Nung nag-guard daw ito ng shift niya, nagmamadali itong umakyat sa kanila. Bali dalawa po sila sa gabi at sa umaga lang talaga mag-isa. Nagkwento itong guard na nagpatay sindi ang ilaw sa baba at may nakitang bata at babae. Wala na dapat ibang tao doon noong mga oras na yon. Lumalapit ang mga ito sa kanya kaya nagtatakbo siya papuntang second floor kung nasaan yung office namin. Tapos nagkwento siya ng naranasang kabawalaghan. Kinabukasan ay hindi pumasok yung guard. Ikinuwento niya rin na may babae at bata talaga sa office namin na yon. Kung hindi ko daw nakikita ay huwag ko na lang takutin yung sarili ko. Nagsabi ko na huwag na nilang sabihin kung merong mamulto kasi iidip sana ako saglit. Iba na lang yung pagkwentuhan namin kako. So far,
Yung mga paramdam, mga kwento ng mga kasamahan ko dun sa Intramuros, pati na yung pagbukas-sara ng glass door. Pero kalaunan, umalis na rin ako doon sa trabaho. Hi po again, Sir Bob. Ako ulit to, si Asha. Tuloy ko lang po yung experience ko sa work. From Intramuros Endo, nabulta naman ako sa may UN Avenue. Unang punta ko sa may opisina doon, makikitaan na luma na talaga. Itinayo yata nung 60s to 70s ayon sa Google Historic Landmark. That was once the site of the first home of the Nomads Football Club and currently home to the National Archives. Iri ang dating sa akin ng building na yon. Umakyat ako ng 3rd floor kasi doon ako i-interviewin. Nung natanggap ako at na-regular, naging maayos naman ang pagtatrabaho ko. Minsan lang ay nakakaranas ako ng hindi ma-explain na ingay. Hindi ko makakalimutan itong first time kong na-experience. Need kong mag-overtime noon dahil may tatapusin. Siguro mga 6 PM to 7 PM yon. Maagang umuwi yung mga huling lumalabas sa opisina namin. Yung office po pala namin ay mahaba at maraming departments. Meron pang ibang companies. Nasa may dulo yung pantry namin. From pantry hanggang dun sa cabinet na nagdi-divide ng bawat companies, wala na pong ilaw. Sa left side, na-turn off na po ang ilaw. Sa right side kung nasaan kami, yun lang yung nakabukas. May kasama ako na close ko. Kilala niya kasi yung kapatid ko at same sila ng school nung nagkwentuhan kami. Habang nag-aayos siya ng files at ako rin, bali magkalayo kami ng upuan kasi ibang department siya pero iisang room lang ng office. Narinig namin ang malakas na kalabog. Nagkatinginan kami. Then nagkibit-balikat lang kami at bumalik sa ginagawa. Tapos, siguro mga 1 minuto lang ang lumipas ay may kumalabog na naman. Nagkatinginan ulit kami. Kaya lumapit ako sa kanya. Kasi itong close workmate ko ay matatakutin. Actually, siya na lang nga yung hinihintay ko para mag-out. Nagsabi ako sa kanya na baka daga na gumala lang sa kabilang side. Pero sa isip ko, parang nagdadabog. Yung maapal na mga papel na hinampas sa desk, ganun talaga yung pagkakarinig ko. Then sabi ko sa kanya, ayaw na yata nila tayo dito. Sagot naman niya, bukas ko na lang gagawin, uwi na tayo. Naglakad ako pabalik sa desk ko at nagdigpit. Hinintay ko na lang siyang matapos mag-ayos ng gamit niya. Hindi na ulit kumalabog. Siguro talagang hinintay na lang kami na umuwi para sila na yung mag-take over ng lugar dahil nga gabi na. Sa same building din po ito sa UN. Itong kasama ko sa work, mahilig talagang magtambay sa labas at pasilyo ng opisina. May mga upuan kasi doon at andoon din yung mga boxes of documents. Mahilig din siyang mag-selfie. Pag-check niya ng picture, nakita niyang may bata doon. Wala naman siyang kasamang bata na nagpa-picture dahil una sa lahat, bawal ang mga bata sa office. Nung hapong yon, usapan ang batang kasama niya sa picture. Though hindi ko na po nakita yung bata doon kasi parang ayaw ko rin tingnan. Maaga din ako lagi sa office. Nag-OT po kasi ako ng 5:15 AM dati. Dako naman tayo sa kwento ng close kong ka-workmate na kasama ko noong nag-OT. Matatakotin talaga siya. Sabado po ito nangyari. Wala yung mga head sa isang opisina. Nang CR siya. Nakita ko namang pumasok siya ng CR kasing desk ko malapit doon at nakaharap kami doon. Nagulat na lang po kami paglabas niya dahil umiiyak na siya at takot na takot. Kwento niya, after niyang mag-CR, hindi mabuksan yung pinto nun. Nagsisigaw siya. Bali 2 po kasi yung pinto, isang papasok ng CR, then isang pinto sa mismong CR. Ang hindi niya pumatik ay nakakarinig siya ng bola na tumatalbog sa loob ng opisina ng mga heads.
Katabi kasi ng CR ng girls ang opisina ng mga heads namin. Kaya nagulat din kami kasi papaanong nangyari yon, hindi naman namin siya narinig na sumisigaw at wala rin kaming narinig na talbog ng bola. Pina-open pa po nila sa janitor pero walang bola doon. Kahit nga display ng bola ay wala sa opisinang yon. Simula nun, every time nang nakabukas ang unang pinto ng CR kapag papasok siya ng CR. Hindi naman namin siya masisisi kasi ang lock po ng pinto ng CR ay sa loob, hindi sa labas. Kaya imposibleng hindi niya mabuksan yon. At nung time na yon ay hindi naman sira ang doorknob. A year pa nga bago masira. Nag-resign na kasi siya at ako naman nanatili pa ng almost 9 years. Hindi ko makakalimutan yung laging kwento sa amin ng supervisor kong lalaki sa 4th floor ng building. Sa 4th floor po kasi ginaganap ang mga meetings and seminars. Isa siya sa napiling mag-seminar for supervisors. Nang naghahanap siya ng basurahan para magtapon, may sumigaw ng, "Hoy! Huwag mong itapon dyan." Sa gulat niya ay nagpalinga-linga siya pero wala siyang nakitang tao. Lahat ng mga nasa seminar ay nasa loob ng room. Lumabas lang kasi siya para magtapon. Tapos may sumitsit na sa kanya. Hindi niya maipaliwanag raw kung sino yung sumigaw sa kanya at nagsabi ng ganoon dahil wala naman sigurong loko-loko ang gagawa nun sa opisina at ang 4th floor po sa right side kung saan ginaganap ang seminars ay walang nag-oopisina. Bihira akong matakot dahil nga ayaw ko na pagdaroan o pagpakitaan ng mga multo. Kaya minsan hindi ko sila pinapansin. Ito pong pangalawang experience ko, OT again kasi may need tapusin. Ayoko nang ipagbabukas pa yon. Ganun pa rin po, siguro 6 PM to 8 PM na. Basta madilim na sa labas. Yung katapat ng desk ko ay opisina ng company president at once a week lang po siya andoon. So pag uuwi na po yung treasury namin, ilalak na yon. Habang nagpapaka-busy sa desktop, may narinig akong ingay sa loob. Yun bang ingay ng hinihilang upuan? Napatigil ako pero tinuloy ko pa rin yung work ko. Sunod-sunod yung ingay sa loob ng office. Sa isip ko, buwisit na daga to ah. Pero maya-maya, may gumagawa na naman ng ingay at parang marami na yon. So kung daga yon, bakit ang daming ingay kong naririnig na para talagang hinihilang upuan? At feeling ko rin hindi daga yon kasi yung upuan, metal po, hindi magaan para masagi lang ng daga. Wala rin naman akong narinig na squeaks o yung sound ng daga. Napagtanto ko noon na baka ayaw na nila ako doon sa side ng office na yon. Ako na lang kasi ang mag-isa. Hindi ko naman close yung nasa kabila. Kaya nagmadali akong tapusin yung ginagawa ko at pinagbabukas na yung ibang gawain. Ito naman, ibang kwento sa amin ng treasury namin at ng manager ko. Nung nag-OT yung nag-resign kong workmate at nagturo sa akin ng trabaho ko, nung nag-OT raw sila, pa-out pa lang sila ng bio. Nang nahagip raw ng mga mata nila yung figura ng nakaupo sa table ng manager namin. Pero pagtingin nila ulit ay wala na yung nakaupo. Imposibleng manager namin yon kasi that time nauuna pang mag-out yung manager namin kasi tinutuloy niya sa bahay ang work niya. Yung may-ari naman ng company namin ay Chinese pero marunong silang mag-Tagalog dahil nga dito na sila naninirahan sa Pilipinas ng maraming taon. Nung dumadami na kami, napag-usapan nilang ipaglipat-lipat ng pwesto ang mga tables. Siguro nakatatlong palit kami ng pwesto. Itong huling pwesto ko bago ako mag-resign ay nakaranas kami ng amoy ng bulaklak sa pwesto mismo ng manager namin na nasa likuran ko lang. Bigla-bigla na lang kami nakakaamoy ng ganoon. Minsan ay hindi ko na nga pinapansin. Pero yung boss ko, naaamoy niya at tinatanong kami kung naaamoy rin ba namin. Syempre kami, isasagot namin ay oo. Ayoko lang talagang matakot. Kaya siguro bihira ako makaranas ng mga nakatakot. Madalas akong nonchalant sa ganoon. Hanggat marami akong kasama at wala akong nakikita ay okay lang.
Sunod kong kwento tungkol pa rin sa opisina namin. Pero mama ko na ang nagkwento dahil karanasan nila ito at nagulat nga ako sa kinuwento niya nung nakaraan. Nakaranas nga rin sila ng multo sa jeep na sa inyo ko lang din napakinggan noon. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Bob. More power and more subscribers. More uploads na rin dahil gusto ko rin talagang makinig sa kwentong katatakutan ng iba. Hi po again, Sir Bob. Gusto ko lang sanang ituloy itong katatakutan sa opisina ko. Nabisi po talaga ako kaya ngayon lang ulit nakapag-type. Nawala rin sa isip ko yung sinend ko sa inyo last time. Kaya ito na. Ito po ay nangyari pa din sa pinagtatrabahuhan kong opisina sa Manila along UN Avenue. Every Christmas party po ay may dance contest lahat ng nasa branch at head office. Kami-kami po ang naglalaban-laban sa pagalingan sa pagsasayaw at pagiging creative. Kaming mga taga-head office ay nakapag-practice lang siguro mga 2 weeks to 1 week kasi nga nabibisi kaming lahat sa mga paperworks. Napili na po namin ang mga sasayaw at representative namin. Siyempre, hindi ako ang napili. Tagapainig at obserba lang ako sa mga sinasayaw nila. Ang pinagpapracticean nila tuwing after work, mga 5:30 to 6 p.m. ay sa aming pantry na nasa dulo ng opisina. Kapag bare months po ay mas matagal magdilim. Before 6 p.m. ay madilim na talaga. Ang kawork ko na tawagin nating Ma'am Kate. Habang nagpa-practice po sila ay may nakita raw siyang babae sa bintana. Siyempre, iisipin mo bakit andoon siya nakasilip sa kanila at 3rd floor yon. Paano makakaakyat yon? Isa pang nakapagpa-realize sa kanya na imposibleng magkaroon ng tao doon dahil ang bintanang yon, doon mo makikita yung kalsada at yung mga dumadaan na kotse. Lumabas siya ng pantry at sinundan naman siya ng mga kagrupo niya sa sayawan na mga ka-workmate namin. Sa labas niya po sinabi yung nakita niya, kaya nagmamadali silang lumabas ng opisina. Naiwan pa ni Ma'am Kate yung phone niya dahil sa takot. Ang kwento ko na bang ito ay nangyari December 2018 bago magpasko. Pumunta po yung mga anak ko sa opisina namin kasi yung bunso kong anak ay may ninang at ninong sa office. Pinapunta ko sila kasama yung mama ko. Bali silang 3 po ang pumunta. Sa bungad pa lang, nagsabi na yung bunso kong si JJ, not his real name, 2 years old pa lang siya that time, na may mama. Pero sabi ng mama ko, wala naman siya nakitang mama. Hindi rin naman yon guard kasi lagi lang silang nasa table nila sa loob ng building. Tinanong po ng mama ko si JJ kung yung guard pa yung tinutukoy niya. Pero nag-iling-iling lang siya nang ibig sabihin hindi yon yung tinutukoy niya. Yung mama ko naman ay napatingin sa elevator. Naghagdan sila noon kasi takot siyang mag-elevator. Nung bumukas yung elevator, nasa ground floor po yon. Nakita niya sa loob na may naabuting babae at hanggang balikat ang buhok pero hindi siya lumabas doon. Maya-maya ay pumasok daw yung janitor sa loob ng elevator. Nung magsasara na yung pinto nito ay wala na yung naabuting babae. Habang paakyat po sila, ang sabi ng anak kong si JJ ay mama pa rin siya ng mama pero wala naman silang kasamang lalaki. Nang matapos sila sa mga pamasko, hanggang paglabas ng office ay sabi pa rin ang sabi si JJ ng may mama. Tapos nagtatakip ng mga mata niya. Hindi po namin alam yung tinutukoy niya nun. Pero sa tingin ko ay nakakakita siya ng multo. Ito naman po ay kwento ni mama at ng tita ko nung nagpunta sila sa aming opisina para maghatid ng handa ko sa birthday. Pag-akit pa lang daw nila ng hagdan ay mabigat na yung pakiramdam. Tinanong ng tita ko kung nararamdaman din ba ng mama ko yung bigat pag-akyat. Sumang-ayaw naman si mama kasi ramdam niya talagang sobrang bigat sa pakiramdam. Yung para daw bang hindi siya makahinga tapos parang may naapasan sa balikat.
Nakakapagtaka rin dahil hindi naman sila madaling mapagod at hingalin kahit pa maghagdan sila. Pagkarating nila ng third floor ay hingal na sila. Kinuwento nila sa akin yung naranasan nila. Sa tingin ko naman talaga ay maraming pagpaparamdam at pagpapakita sa aming office doon sa UNAV. Pero syempre ako nga, tulad ng sabi ko kanina, hindi ko na lang masyadong pinapansin para hindi ako masyadong pagparamdaman. Sigurado akong marami pang kwentong kababalaghan sa office namin na to. Pero hanggang dito na lang po muna ang kwento ko tungkol dito sa UN Avenue office. Thank you po ulit at pasensya na kung medyo magulo at mahaba ang inyong pagbabasa. Hi po sa inyo, Sir Bob. Ako ulit to, si Asha. Katulad ng mga naunang stories na sinend ko sa inyo noon, ito po ulit at nagsend ako ng iba't ibang karanasan at kwentong katatakutan ko at ng pamilya ko. Bali simulan ko po rito sa isa. Sana ay magustuhan ninyo. Ito naman po ang aking karanasan at ng pamilya ko nung nagpapagawa kami ng bahay. Magpapa second floor kasi kami noong mga panahon na yon. May kapitbahay kaming si Ate Gracia kung tawagin. Mag-isa lang siya sa kanilang bahay na noon ay bakanteng lote sa kanan namin. May iba na ngang nakabili at dun nga po nangupahan si Ate Gracia. Mabait naman siya. Nagdadalang tao siya noong mga panahon na yon, tapos yung asawa naman niya ay isang seaman. Dahil nga sa Metro Manila kami nakatira, yung mga aswang na napapainggan ko lang sa kwento ng mama ko, hindi ako naniniwalang meron pala. Gabi noon at mahimbing na kaming natutulog. Kaso, dahil mabilis akong magising pag may naririnig akong ingay, hirap na akong maatulog ulit. Itong ingay na narinig ko ay yung lakad ng tao. Pinakinggan kong mabuti yung ingay ng paglalakad na parang pabalik-balik sa aming bubong. Gising nga ako noon at nakikiramdam lang. Naiinis pa nga ako kasi ang tagal magising ng mga katabi ko. Iniisip ko na baka kapitbahay lang namin tapos magnanakaw. Kaya medyo nakaramdam ako ng takot. Nakiramdam lang ako at nakinig. Nagising si Mama. Wala noon si Papa dahil nagstay in siya sa trabaho niya. Nagmumura yung mama ko sa loob ng bahay dahil may ideya na siya na aswang yon. Nagsaboy siya ng asin sa may bintana at pintuan, pati nasa bubong. Grabe kasi yung inaakala niyang aswang. Ang ingay pa rin sa bubong. Nawala naman yun maya-maya. Sabi ni Mama ay pusa lang yung nakita niya nung lumabas siya. Pero imposibleng pusa lang yun dahil yung paglalakad ay parang sa bigat ng tao. Yero lang naman yung bubong namin. Kinabukasan, kinuwento ng mama ko yun sa kapitbahay namin na si Ate Gracia. Meron pala siyang buntot pagi kaya hindi makalapit yung aswang sa kanya. Binigyan nga rin niya yung mama ko ng buntot pagi kaya nagamit niya rin yun nung nagbubuntis siya sa bunso namin. Hindi nga makalapit yung aswang sa kanya. Ito naman po ay karanasan ng kapatid kong lalaki. Hindi niya to makalimutan kasi nung araw lang din na yun siya nakakita ng napakalaking aso na nakatingin sa kanya. Siya kasi ang pang-umaga. Minsan, hindi na namin kailangan gisingin si Mama ng napakaaga para ipag-prepare kami ng almusal. Kaya na namin kumilos at gumising ng maaga. Hindi naman daw siya ginalaw ng malaking asong yon. Pero nakapagtataka na makakita ng gano'n ng sobrang aga pa na siguro mga 3 AM to 4 AM. Yun daw yung first time niya na makakita ng gano'n. Lalo at hindi pangkaraniwan yung laki. Ito naman ay karanasan ni Mama na ikinuwento niya sa amin. Malaki na po itong kapatid kong bunso at lumipat na ng bahay noon si Ate Gracia. May kapitbahay kaming may tindahan. Si Mama po kasi maraming kakilala sa aming lugar dahil pala kwento siya at pala kaibigan din. Itong kapitbahay namin ay nagdadalang tao. Siguro mga weeks pa lang kaya hindi naman halata sa kanya
at wala talagang may alam sa lugar namin bukod kay mama. May bumili sa tindahan niya na isang babae. Actually, pabalik-balik nga to sa tindahan nila. Napansin ko nga rin yon. Then one day, bigla na lang sumakit yung tiyan niya at nagpadala sa ospital dahil dinugo. Doon nalaman na wala nang buhay yung fetus sa sinapupunan niya. Kumbaga, naging durug-durug na sa hindi niya malamang dahilan. Hindi naman kasi siya uminom ng pampalaglag o ano. Kaya naman niraspa na lang siya nun. Naikwento niya yon kay mama at tinanong kung lagi bang nagpupunta yung babae sa tindahan nila. Hindi ko kilala yon, pero wag na lang dati pangalanan kasi kapitbahay lang talaga namin siya at tago yung bahay nila. Itong babae kasing to, nalaman ni mama na aswang dahil sa isang kapitbahay namin na manggagamot o mambabarang. Hindi ko na rin inalam kasi hindi rin sure si mama nun. Mabait naman din yung matandang manggagamot o mambabarang na yon. Naging manikurista kasi si mama at napagkwentuhan nila kung sino yung aswang sa lugar namin. Itinuro nga yung kapitbahay namin na yon na nasa tagong lugar. Naisip ko lang din na siguro yun talaga yung aswang na umaaligid sa bahay namin, sa kapitbahay namin noon na si Ate Gracia, yung nakitang malaking aso ng kapatid ko noon, at yung buntis na tindera naming kapitbahay na palaging dinadalaw na napagkamalan naming aswang, kaya ito namatayan ng anak. Ito mo talaga ma-realize na hindi lang sa probinsya may mga aswang. Meron din talaga sa Kalakhang, Maynila at sa iba pang syudad. Kaya hindi rin talaga mawawala yung pangamba at takot. Ang susunod ko naman pong ikukwento ay sa school ni Chan nung nasa elementary na siya, pati na yung school namin. Sana lang ay magkaroon ulit ako ng time. More power sa inyo at sana tulad ko ay marami pa ang mag-share ng kanilang mga kwento. Kasi minsan may natututunan din tayong mga aral sa mga horror stories.